Hi guys! Welcome back sa ating school application series. For this series, nag interview tayo ng mga students na nag apply or currently studying sa iba't ibang universities para malaman natin kung ano talaga yung experience nila mula sa application process, requirements, gastos hanggang sa school environment as experience nila as a student. Sa mga previous episode natin, napag-usapan natin yung ERIS, which is my school, PL Moon at PUP. And for today's episode, pag-uusapan naman natin ang Taguig City University. So ngayon, kasama natin si Prince para i-share sa atin yung naging experience niya sa TCU. Pakilala ka, Prince. Yung school mo, age mo, course mo, year mo. Whoa. So, hi guys. My name is Prince, or my real name is Vince Andrew. So, my age is currently 19, and I am a first year student. Okay, so nandito yung script ko para hindi tayo maligaw sa mga itatanong natin. So, unang tanong natin, prepared ka na ba? Konti lang to, dito mahirap. Hindi natin aanhin yung school. Ready? Okay. So, unang tanong, paano yung application? Paano mo nalaman na open na yung application sa TCU? May nag-recommend ba sa'yo or ikaw mismo yung naghanap? I see. Well, actually, at first, very known naman si TCU dito sa lugar namin. Siyempre, as Taguig, it is one of the most famous public universities here in Taguig. And of course, nalaman ko siya. Siyempre, marami din akong friends or marami din akong family members na graduate through TCU. And one of the ways na nakapag-apply ako dito is, how do I say this? Online application at first, and then they required us to do an orientation. And with that, after the orientation, we did our medical. The process was a bit, hard. I mean, wala naman sigurong college na hindi mahirap ang process. But I managed to get through the process. And it was fun kasi at least I get to meet new people as well as, the environment was good and everything was easy peasy. Okay. Oh, grabe, prepared ba So, ang ganda ng pagkakasagot mo. Parang na-starstruck ako dun So, yes, sinabi mo may mga naging challenges kang kinaharap and overall easy peasy naging process. Anong part ba yung medyo nalito ka and yung nahirapan? And tingin mo ano yung naging tulong sa'yo ng mga naging kakilala mo and just like you said na may mga family members ka na dun graduate? Oh. So, at first, gusto ko muna i-shout out din yung mga other people na graduate din sa TCU. Siyempre, yung mga friends, mga family members ng friends ko, and siyempre yung kapatid ko mismo. So, my brother graduated last 2025, and nag-graduate din last 2025 yung sister ng friend ko. It was a major help for me kasi nabigyan niya rin ako ng tips. And yung mga parts siguro na mahirap, hindi naman siya sobrang hirap for me. It was, may challenge, pero at the same time, parang alam mo sa sarili mo na, okay, kaya ko to, and napakasimple lang naman ito. Kasi, nung nag-apply ako, it was amidst of April. I mean, April or May. Tapos, yung time na yun, sobrang init, and grabe. And a lot of facilities, there were a lot of facilities in TCU na hindi naman sobrang may sabihin natin may malamig na part or may mga part cooling naman ng aircon. And sabihin natin ganun. Yeah. Parang may mga part na alam mo yung wala naman talagang aircon. And ganun talaga siguro. Tapos nung nagpumipila na kami, it was during our medical. Sobrang init kasi syempre they couldn't accommodate all of us and kailangan first come first serve talaga. Tapos, nung nandun na kami, syempre, I tried to say na, okay, may makikipag-meet ako ng new people just to, parang lagpasan lang tong process to. Kasi ako lang mag-isa eh. So, nung ako lang mag-isa, sabi ko sa sarili ko, sige, kakalabitin ko yung katabi ko. Nung kinalabit ko yung katabi ko, same kami ng course. Oh. And it was very fascinating na
ano. Kaya, tapos, ayun, ang ending, kaklase ko na siya. Nagkasabay kayo dahil doon sa kalabit mo sa kanya. Yeah. Oo, okay. So, dahil napag-usapan natin yung application process mo, pag-usapan naman natin yung mga naging requirements mo. Ano yung mga requirements na kailangan i-pass and ano yung mga requirements na mahirap kunin para sa'yo? I see. Siguro, for me, ang pinakamahirap na requirement was the Form 137. Kasi hindi mo naman masisigurado na open yung school na yun. Pero although may time naman, talagang, may parts lang talaga na hindi mo sure kung kakayanin ba ng oras mo mismo. The first few requirements na pina-require sa amin ay Form 137, Good Moral, tapos yung meron pa kaming email na, dalawang email yun, which was the PEHA, or medical, and the other one was NOAA, which is Notice of Admission. Tapos kasi nilalaman kasi ng NOAA yung course mo and yung magiging, kung magiging first year ka ba or second year ka ba. And yun nga, parang siguro ito ba, actually mahirap din makuha yung NOAA kasi hindi lahat ng tao nakakatanggap ng NOAA agad, which kapag hindi ka nakatanggap, pupunta ka talaga sa school. Ang mahirap siguro doon, lalo na if malayo ka or malayo ka nakatira, which on my part, swerte ako kasi dalawang sakay lang ako and kalabang ko lang talaga traffic. So, since isa sa pinakamalaking consideration sa college, yung paggasto sa application, di ba? Lagi yung tinatanong. So, magkano yung mga estimated na nagastos mo including yung pamasahe, yung medical, tas yung mga photocopy? Since sinabi mo, since yung pamasahe, malapit ka lang din, di ba? Pero magkano yung mga naging estimated mo during the application? Well, imamat ko lang. Joke. So, nag-calcu. Dun sa... Okay, go. So, ayun. Kidding aside, siguro, ang isa sa pinakamalaking gastos ko nun was Form 137, which was 300 pesos. Sabi ko nun, grabe, 300 pesos for 137. And, grabe. Sabi ko, ang hawak ko lang na pera noon that time is 800. Tapos 300 for the Form 137. Tapos 500 sana sa uniform. Tapos meron na kasi ako naka-ready na si Good Moral ko kasi parang hindi ko na siya nabayaran. Like nakuha ko na siya last year pa. Tapos aside from doon yung pamasahe ko, which was 16 pesos going to Bikutan, or DOST, tapos mag-tricycle ako papuntang TCU, which was 10 pesos. So, siguro ang pinaka total na nagastos ko that day during na nag-apply ako was around 850. Siguro kasama na din dun yung uniform kasi 500 yung binastos ko dun. Ay, automatic pinapabili sa inyo ng uniform pag the moment na nag-apply? Yes. Sa amin kasi may waiting pa kasi masyadong madami na nag-a-apply. So, nagulat ako na automatic may pa-uniform. So in terms of gastos, let's ask naman, if may entrance exam ba ang TCU or interview? If meron, kumusta naman yung experience mo? Mahirap ba yung exam nila? Tsaka interview. May marami bang napagsak sa interview? Sa amin kasi tatlo. Merong entrance, qualifying, at interview. Sa inyo ba? Paano yung process? That time na nag-entrance exam ako, siguro doon muna tayo sa entrance exam part. Siguro I would rate the entrance exam around 7.8 or 7.9 kasi for me, if you did study well or if you do study well, kaya mo naman siya. Pero on my part, dasal lang talaga ang ginawa ko. Tapos, siguro yun sa interview, since gusto ko talagang course is psych, which is sadly or unfortunately, hindi ko nakuha. But I'm okay naman with my current course naman, or program. Tapos, you did ask na what are the qualifications to after the exam or during the interview. Siguro sa interview, siguro tinitingnan talaga nila if you have the will or if you have for that student program. Kasi nung dumating ako sa point na sinasabi ko sa sarili ko na okay, I really want to be a psych student kasi this is one of my this is one of the courses that I really want to pursue. Nung in-interview na ako, they asked me
Kasi naka-orange hair ako. Bakit, ano, bakit naka-orange hair? Sabi ko, hindi, sabi nila, why do you have red hair? Sabi ko ba naman, this is not red, it's, It's or, kinurek mo pa? yeah, sabi ko, feel ko doon ako bumagsak. Dapat daw umuo ka na lang. Sinagot mo na lang daw bakit. Kaya, kaya, pero okay naman yun. Naniniwala naman ako na parang na if life gives you lemons, make lemonade. Na hindi naman laging bittersweet. Hindi naman laging bitter. So, in terms ng time na tinatong kita sa schedule ko, nasabi mo may klase ka, di ba? So, in terms of klase, since nag-aaral ka nga sa TCU, kumusta naman yung teaching style ng mga professor? Like, kumusta ba yung pagtuturo nila? Marami bang mga terror or like mga chill vibes? So far, naghahantay pa ako ng terror kasi supposedly wala pa naman terror, pero hindi naman mawawala yung yung mga teachers na alam mo yun, pahirap or hindi naman sa pasakit, pero may mga teacher talaga na they just want the student to learn in their own way or prosper din. Sa part ko naman, since ang schedule ko is Monday, Tuesday, and Thursday. Tapos sa Monday is 2:30 up to 9 p.m. Tapos sa Tuesday and Thursday naman, 11 a.m. up to 9 p.m. Actually sa part na yun, sobrang nakakapagod. Lalo na kung wala kang kain na tulog. Kasi 3 hours per subject. And siguro yun lang talaga yung isa sa pinaka-culture shock sa akin dito sa college. Kasi iba talaga yung schedule kapag senior high ka. So parang doon ko na anticipate na okay, I really need to adopt the situation kasi hindi pwedeng all the time nasasanay ako sa mga ganung bagay. Kaya ayun, parang siguro nasanay na lang din ako, and as well sa mga teachers, they're really good naman. Lalo na yung mga favorite subjects ko, na-enjoy ko naman, and good so far. Good so far, So, in terms of nasabi natin yung teaching style, how about the environment? Ano masasabi mo sa environment ng TCU, yung mga classmate mo, yung mga staff, and yung overall atmosphere? Maski yung CR, anong rate mo sa CR? Maganda ba yung CR sa TCU? Lagi yung topic, magandang CR. May bidet ba? Patabo. Sa CR, siguro ang eto. Magma-minus ako. Okay. So siguro sa CR, ma-minus ko doon is yung lighting. Hindi ako makapag-selfie ng ayos doon. Yung ganitong picture. Yeah. Parang alam mo yun, gusto mo mag-selfie pero hindi ka makapag-selfie kasi yung lighting nakaganon mo taas. Tapos siguro sa mga cubicles, meron dong isang cubicle na hindi nalalak, kaya hindi ako pumapasok doon kasi pag iihi ka, kailangan hahawak kami yung pintuan, gano'n. who knows na bigla may pumasok doon, tapos ikaw kailangan nakaganon ka, naka-Spider-Man ka. Pero okay, continue tayo. Sa environment naman, okay naman sa TCU kasi naman siya. If I remember well, 4 na palapag or 5 palapag hata siya. So far doon, ang natapakan ko pa lang is 2nd floor and 3rd floor kasi yun pala yung rooms na ginagamit namin. Tapos meron sila dong 4th na may buhangin. Ewan ko kung ano yun. Kasi bago pa lang ako eh. Ayun, pagdating naman sa blockmates, may blockmates, okay naman sila. Hindi naman siguro mawawala sa blockmates yung, alam mo yun, yung pasaway, yung very sad, and siguro, isa lang din sa bumubuhay sa amin magkakasi is the perfect circle that I have right now. I mean, hindi naman perfect, pero we're all distinguished in our own various ways. Marami kaming differences, but we cope to each other and to what the other person needs. Siyempre, doon kami nagkakaintindihan at doon kami mas nag-grow as a circle. Since nasabi mo nagbabawas ka yung rating, bawas natin yung rating. Ano ba yung pinaka nagustuhan mo sa TCU?
Yung scholarship, joke. May ganon. Okay. So, for me, one of the siguro major factors din ng TCU is very convenient siya for other student na kasi centralized kasi si TCU. Sabihin natin malapit siya sa Parañaque. Although malapit siya sa Parañaque, nasa gitna pa rin siya ng ibang parts ng Taguig like Lower Bikutan, North Signal, and yun yung pinaka maganda doon kasi sa likod noon parang may barangay. Once na lumabas ka doon sa barangay na yun, parang actually, very spontaneous na yung mga daan doon eh. Makakapunta ka na sa iba't ibang lugar like Ayala Malls Arca South, and, BGC, ganun. Parang, syempre, convenient siya for other people. Tapos, siguro sa part ko, I do really appreciate na katabi lang ng SM Bikutan ang PCU para makapagpalamig kami. Kaya, hindi na kami nahihirapan. Tapos, siguro I really love the part na gusto ko rin yung actually gusto ko rin yung urban planning or urban structure ng TCU kasi very siya, accessible siya sa lahat. Ang ganda lang din kasi hindi siya alam mo yung kapag tinignan mo na malayo, hindi siya mukhang cramped kasi napaka-spacious niya. So, in terms of sinabi mo, like, convenient, friendly, masasabi mo ba siyang okay siya sa mga magbabalak na mag-working student in order to support themselves? Siyempre, that would be a definite yes. Kasi I do have a lot of schoolmates or blockmates na working student, and din ako sa mga working student kasi pinagkakasya nila yung sarili nila. And ayun, I think TCU has the right environment if you want to be a working student kasi hindi rin naman madali mag-working student. And yeah, based on my experience lang sa mga nakikita ko kasi yun din yun eh. Before ako mag-start, like siguro a month bago ako mag-resign sa So, sinabi natin yung work, pag-usapan naman natin yung pagkain, syempre. Pag nag-aaral, pag college, alam naman natin na dapat matipid. Kasi mahal yung pagkain. So, para sa'yo, ano ba yung suggested mo na masarap kainin sa TCU na mura lang, na pwede mong i-suggest sa mga nagbabalak mag-apply na dito kayo kumain? Okay. So, pagbaba nyo ng TCU, meron sa likod. May tindahan doon ng pastil, 25 pesos lang. Bili kayo doon. Sulit na yun. Tapos, meron kami doon kantin na tinatambayan. Mura lang yung toge nila, tapos malaki. Full, na yun, marami na ring gulay yun. Parang 10 pesos lang ata yun, yung toge doon. Tapos nabili din ako ng doon, kanin. Siguro ang pinaka-estimate na pwede kong mabili sa 50 pesos ay kung ito man yung, parang benefit sa akin to, pastil and soft drinks. Kasi ang soft drinks yun is 25 pesos, tapos yung pastil 25. So, makakabili na talaga ako ng marami. Pero as magastos na tao, parang hindi ko kaya yun. Pero 50 pesos, okay na siya for a meal. For a meal. Pero wala. In fairness, di mo sinadjust siomai rice. Ang sinadjust mo, pastil. Akala ko siya. May rice yun. May rice yun. Kasi malagi, di ba, pag college student, siomai rice. Yeah. Yeah. So, pag-usapan natin kung ayun nga, wala namang perfect na school, di ba? Anong part ng TCU tingin mo na need pa ng improvement? I see. Siguro sa improvement. So, siguro to be direct sa mga pinaka, challenges and difficulties as a student sa loob ng TCU, siguro yung init. Kasi hindi pa na-establish na maayos ang hair. And siguro, I'm very happy naman kasi medyo malamig na yung panahon. Yun lang talaga, init ang isa sa pinakalaban din ng mga estudyante. Especially din yung ulan. Tapos, meron kasing parang wax yung chairs namin. Tapos, ang pinapa-require sa amin is white t-shirt. Although, pwede naman kami magdala ng jacket. Tapos, kapag hinuhubad kasi namin yung jacket or yung extra layer, pag umuupo ka, upo ka. Pagka upo mo, pagtayo mo na, may sanib ka na sa likod. May pakpak ka na. Bumabakat. Oo, bumabakat na. Yun yung talaga problema. Bakit pinapa-record na mag-white?
Kasi kapag nag-white kasi daw, parang ano daw, may blessing, joke lang. Ano, pag naka-white ka kasi, dun malalaman na freshman ka. Pero overall, yung pinaka naging main mo na need to improve ay aircon. Kasi mainit. Sobra. In terms of since weather ngayon mabagyo, mabilis ba mag-dismiss ng klase sa TCU? Like, walang klase ngayon kasi maulan. Mm. So far, ayun nga, siguro, naman sila kasi very handy naman sila pagdating sa, kasi nung last week Thursday, tapos this week's Monday and Tuesday. So, yeah, I'd say na very handy naman sila. And mabilis naman. Kasi kahit paano naman, alam mo yun, hindi ka na nag-expect na may pasok mo bukas, magbubulat ka na announcer sa GC nyo na wala po tayong pasok ngayon, pwede na kayo matulog ulit. Oh. So, malapit na tayo sa dalawang question na lang. Ito. Para ma-wrap up ka, tapos baka may gawin ka na lang din. Baka di ka pa nakakain ba yun? Ito. Hindi pa, pero okay lang yan. Hindi ko mamaya, sige, pakainin kita. Dito. Para naman sa mga students na balak mag-apply sa TCU, ano yung pinaka-importanting advice na may bibigay mo sa kanila? Okay. So, students na gusto magdasal po tayo and maniwala po tayo sa sarili natin na even if sabihin natin may tayong school na applyan and TCU is one of our options, matuto rin tayong maniwala sa sarili natin na kaya natin ipasa yung kung ano mang school na papasukan natin, especially TCU yan. Kasi kahit naman sabihin natin okay, madali lang yung TCU, hindi tayo kampante. Kumbaga, dapat alam lang natin na paano i-assure yung sarili natin na okay, kaya ko to at naniniwala ako na makakapasa ako. Huwag lang natin sabihin na okay, madali lang yan, kaya ko kasi yan. Parang maniwala, bigyan pa rin natin yung time natin na mag-allot pa rin tayo ng time sa sarili natin na mag-review and alam mo yun, konting study sa mga gantong terms, ganun or what, yung kung yung challenges na pinapaharap sa inyo. Kasi hindi naman ibibigay yung challenges sa inyo kung hindi nyo kaya. Naalala ko na sabi mo, magtiwala sa sarili at mag-review. Di ka nga nag-review. Nag-ano ka Okay lang yun. Hindi naman din mo ginawa. Oo, kayo gagawa para sa akin. Nakakagulat ako sa mag-review. Ito. Ito, last question na. Kung i-rate mo yung overall experience mo sa TCU from 1 to 10, ano yung ratings na may bibigay mo at bakit? Siguro pinaka-rate ko doon ay wait lang. Around 8.5. Kasi marami pa naman ding kailangan pa i-improve sa TCU and marami din namang students na alam mo yun, sabihin natin okay na ako sa ganito. And I feel like marami ding students na alam mo yun, nagsasabi na hindi pa to okay kasi doon natin masasabi na marami pa talagang need to improve ng TCU and I feel like as of for now, okay na rin naman siya and the environment is very okay for a lot of students. Mare-recommend mo ba siya? Very recommendable. Lalo na if taga-Taguig ka lang or taga-Parañaque, very recommendable siya para sa akin. Ay, in terms of strand, yung mahigpit ba sila sa mga ganon? Sa programs? Sa mga programs? Siguro on my own aspect. Kasi sa site parang mapili sila or parang very may standards talaga sa site. Lalo na sa tourism. Kung tourism student, may last time kasi na nagtanong yung prof ko. Kasi sabi niya, okay, sino ba yung mga gusto magpalit ng students dito? Tapos sabi niya, anong gusto mo? Tourism po. Tapos ang tinanong niya agad, anong height mo?
Tapos parang dun ko na-evaluate na, okay, may mga requirements pala talaga pagdating sa kanila. And alam mo yun, hindi mo siya agad makukuha not unless you have the requirement for that program. Pero hindi sila mahigpit sa strands, like sa specific requirements. Sa grades, hindi sila mahigpit. Like, kailangan ito lang yung pwedeng tanggapin na grades para sa course na to. So far, siguro sasabi ko parang nasa mid-range siya. Kasi parang hindi siya sobra, hindi rin siya sobrang baba. Kasi parang kapag bumaba sila, mas madadalian na lang yung mga estudyante. Kapag tumasa sila, mahirapan naman yung estudyante. Oo. Ayan. So, that's it na for today's episode. So, thank you so much, Prince. Ngayon, nasanay ako tinatawag kang Prince. Yes. Okay. So, thank you so much for sharing your experience and giving us an idea kung ano talaga yung application and student experience sa Taguig City University. Hopefully, nakatulong yung interview na to, especially sa mga student na currently naghahanap ng school or nagpaplano mag-apply sa TCU. If you haven't watched yung previous episode, na nandiyan siya sa playlist ko pala, titignan natin yung Iris, Pialmon, and PUP. So, you can check those out din. At kung may iba pa kayong school na gusto nyong makita natin, gusto nyong makita pala in the next episode, comment nyo lang din below. At kung may mga tanong kayo, nandyan yung IG ni ilalagay ko sa link. Siya yung tanongin nyo. Ako yung pinukulit eh. Para siya yung kukulitin nyo, hindi ako. I-follow nyo na lang if may tanong kayo. Ayun. So, that's it for today's episode. Good luck sa inyong college application journey and see you sa next school na pag-uusapan natin. Thank you so much, Prince! Thank you.